Hindi Wawa Dam kundi ang flood control project ng DPWH ang sinisisi ng mayor ng Rodriguez Rizal sa matinding pagbaha roon. May mali umano sa disenyo nito kaya naeembudo ang dumadaloy na tubig. Ang latest sa mga baha roon at sa katabing bayan ng San Mateo sa live na pagtutok ni Maki Pulido. Maki! Sa magkatabing bayan ng San Mateo at Rodriguez Rizal ay mahigit 20 residente ang naapektuhan ng matinding pagbaha. 20,000 yan or more than 20,000 Emil. So sa kasalukuyan ay naghahanda na ang kanilang mga sangguniang bayan para magdeklara ng state of calamity. 12 sa 15 barangay ng San Mateo ang binaha kasunod ng walang tigil na pag-ulan tulad sa bahaging ito ng Barangay Mali. Kwento ng ilang mga residente, bandang alas 7 kagabi nagsimulang tumaas yung tubig baha hanggat sa maraming lugar ay umabot na ito sa lampas tao. Ngayong araw ay may mga lugar naman na bumaba na yung tubig baha katulad dito na nalalakaran natin pero mataas pa rin daw ang tubig lalo na sa looban. Bukod sa mga binahang bahay at nasirang mga gamit, problema rin ng ilan ang tumigil na kabuhayan. Kaya si Lola Leonora umalis muna ng evacuation center at sumuong sa baha para makapagtinda ng tinapa. Hindi anya sapat na umasa sa relief goods sa evacuation center. Hindi kami makapagtinda kasi umuulan. Wala po kaming, siyempre pag hindi po ako nagtinda, wala kaming kakainin. Sina Buboy naman na piniling manatili sa second floor ng kanilang bahay imbes na sa evacuation center, hindi pa nakakakain. Mga nasa evacuation center lang anya ang naabutan ng relief goods. Wala rin silang pambili dahil hindi nakapaghanap buhay mula kahapon. Umaasa lang kami sa hanap buhay namin araw-araw. Pang hanap buhay namin, pag uwi, kain, yun makakain. Pag wala hanap buhay, ganito, gutom kami. Pakiusap ni San Mateo Officer in Charge Grace Diaz sa mga apektadong residente magtungo sa mga evacuation center dahil hindi naman nila kayang makapagbahay-bahay sa dami ng aabutan ng relief goods. Sa katabing bayan ng Rodriguez, 8 sa 11 barangay ang binaha. Winasak ng agos ang ilang bahay sa tabing ilog sa Barangay Burgos. Wala nang natirang pader sa bahay ni Jerry para may masilungan ang 3 anak. Wala pong panggastos eh. Yung ginagastos lang po na pang araw-araw lang pang kain. Wala pong pang yun, mamumulot na lang yung mga tagpi-tagping kahoy plywood para madugtong-dugtong. Hindi pa nga lubos na nakakaahon ang marami sa mga residente rito mula sa pananalasa ng Bagyong Karina noong nakaraang taon. Ito na naman, binahana naman sila. Ito nga yung bahagi ng bahay ni Aling Marilu na nasira nung Bagyong Karina at hindi na niya ito napagawa. Kahapon dahil sa lakas ng agos ng tubig, tinangay yung pader sa natitirang bahagi ng kanyang bahay. Sana po may tumulong po sa amin. Si Lola Dolores lumuluha na lang habang nakatingin sa dating kinatatayuan ng kanilang Pentecostal Church. Tinangay ito ng malakas na agos kaya halos wala nang natira sa pinaghirapan nilang itayo. Masakit. Dahil po yan ang inalagaan namin para sa aming mga anak at mga apo at mga kapitbahay po para matuto po sila ng tama. Ganito kahapon ang lakas ng dagsa ng tubig na umapaw mula sa Wawa Dam at umagos sa bayan. Kung tutuusin ayon kay Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista, nakatulong ang disenyo ng impounding dam kung saan iniipon muna ang tubig para magkaoras sila para ilikas ang mga residente bago ito mag-overflow. Pero pahirapan pa ang pagpilit sa mga residenteng lumikas. Marunong ako lumangoy dati. Sabi ni Mayor, ang mas nagpapalala ng problema nila ay hindi ang Wawa Dam, kundi ang mga flood control project ng DPWH. I think there is something wrong with the design. Instead kasi na malapad ang ilog, committed eh. Imagine yung ilog namin dito sa Montalban, it used to be 200 meters wide. No? Ngayon, kung matatapos yung project, kasi pina-hold ko yung isang part ng project dun eh. Ngayon kasi mangyayari sa mga 60 meters wide na lang. So magkakaroon ng embudo effect. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang DPWH.
Alam mo, Emil, halos buong araw na umuulan dito sa may San Mateo at sa Rodriguez, dito nga sa Rizal. At sa gitna ng sama ng panahon ay nandito na po ang Kapuso Foundation at namamahagi po ng mga relief packs para sa nasa 2,000 pamilya sa may 9 na barangay dito sa San Mateo. Katunayan ay patapos na yung distribution ng relief packs. Dito naman sa may, ito sa mga evacuation, isa sa mga evacuation center sa Justice Vicente Santiago Elementary School. At patapos na yung kanilang pamamahagi ng relief packs, nasa dulo na actually ng linya. Emil? Ingat at maraming salamat, Maki Pulido. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gaya sa Pilipinas, hinahagupit din ng masamang panahon ang ilang bahagi ng China. At sa isang bayan nito, may nabidyohan na isang napakalaking madilim na ulap na hindi lang nagdala ng malakas na buhos ng ulan, kundi pati ng takot sa mga residente. Ang videong ito parang hinugot sa isang pelikula. Ang napakalaking ulap kasing ito para maglalamunin ang lungsod. Kuha ito noong July 20 sa bayan ng Zhuhai sa Guangdong, China. Ang ulap na videohan bago maglandfall sa Zhuhai si Typhoon Wifa, international name ng severe tropical storm na si Krising, na nauna nang humagupit dito sa Pilipinas. Ang ulap na na-videohan sa Zhuhai, isang cumulonimbus cloud. Malalaki mga ulap na ito, mistula mga bundok sa kalangitan. Puti ang itaas na bahagi ng mga cumulonimbus cloud. Madilim naman ito sa baba. Yan ay dahil sa bigat ng moisture sa bahaging ito ng ulap. Ang mga ulap na ito kadalasan ay nagdadala ng malalakas na ulan, kulog at kidlat. At kung minsan, pati buhawi at hailstorm. Pero ano nga bang dapat gawin sakaling may namataang cumulonimbus cloud? Kuya Kim, kano na? Dahil ang mga cumulonimbus cloud ay senyales na nagbabadyang masamang panahon, importante na mag-ingat at maghanda. Huwag manatili sa labas. Pumasok sa loob ng bahay o gusali kung saan mas ligtas. Dahil inaasahan na may dala itong malakas na ulan na maaring magdulot ng baha, maghanda ng emergency kit gaya ng flashlight, power bank, tubig, gamot at pagkain. Makinig din sa balita at mag-monitor ng weather update mula sa Pag-asa para lagi tayong handa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Lumog din sa baha ang 18 barangay sa Candaba sa Pampanga. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Mel, nandito tayo sa Candaba, San Miguel Road na sarado na sa daloy ng mga sasakyan dahil ito, hindi na makita yung kalsada at sa may bandang gitna, malalim pa. Ilan lamang ito sa mga apektado ng pagbaha dito sa Candaba at bagamat hindi na gano'ng umuulan dito, hindi pa rin humuhupa ang baha. Mistulang dagat na ang bahaging ito ng Candaba sa lawak ng baha. Ang malinaw na tubig sa ilang palaisdaan, humalo na sa malakaping kulay ng tubig baha. Kaya ang kalsadang ito na nagdudugtong sa bayan ng Candaba dito sa Pampanga at San Miguel, Bulacan, putol na at hindi na madaanan. Ang ilang nagbabaka sakaling makalusot, sa gilid ng kalsada na lang naghihintay. Ayon sa LDRRMO ng Candaba, 18 barangay sa kanilang bayan ang lubog ngayon sa baha. Kahit na hindi na ganito kalakas yung ulan, ina-expect nyo na medyo tataas pa rin yung baha? Yes po, kasi dahil ang Candaba para nagiging catch basin lang naman po siya ng mga tubig na nanggagaling sa mga upstream provinces. No? Meron po tayong upstream town sa may San Ildefonso, meron po tayo sa San Miguel, Bulacan, at meron din po tayong Pampanga River na nanggagaling po sa Nueva Ecija. Sa Pampanga River kadalasan pumupunta ang tubig baha na dumadaloy sa mga palaisdaan at palayan sa bayan. Pero dahil mas mataas na rin ang level ng tubig sa ilog, wala nang mapuntahan ng baha. Sa ngayon, wala pa naman daw lumilikas pero nakahanda na raw ang lokal na pamahalaan para mamigay ng tulong sa mga apektado ng baha. Kung meron man po siguro, doon po sila nag-evacuate sa pamilya po nila, lalo na po sa barangay po ng San Agustin. Ang barangay San Agustin, sanay na raw sa mga baha. Ang kanilang mga bahay, mas mataas na kumpara sa kanilang binabahang kalsada. Ang transportasyon dito bangka na dahil sa malalim na tubig.
Ang iba naman lumulusong na lang sa baha para makauwi. Hindi alintana ang nagkalat na basura. Pero kahit masasabing sanay na, mahirap pa rin daw ang ganitong sitwasyon. Si Nanay Rowena, kinuha na ang kanilang bangka mula sa binan dahil posibleng magtagal pa raw ang bahang ito. Ay, hindi na po nakakalabas pag walang bangka. Kaya po pag may bangka yan, nakakalabas na. Patuloy mo nakamonitor yung emergency personnel ng lokal na pamahalaan para mabisuhan yung kanilang mga residente kung tataas pa yung baha. Samantala nakahanda naman na daw yung mga relief packs ng munisipyo kapag may mga ilangan na. Yan pa rin ang latest mula rito sa Candaba, Pampanga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sinagip naman ng bayanihan ang ilang binaha sa Parañaque, kabilang ang ilang senior, buntis at mga bata. Mula po sa Sukat, Parañaque, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, kung ramdam ang hagupit ng habagat dito sa Parañaque, ramdam din ang bayanihan at pagmamalasakit ng mga rescuer, lalo na sa mga lugar na nalubog sa baha. Sa gitna ng halos walang tigil na pag-ulan, tulong-tulong ang mga rescuer na ito para mailipat ang bedridden na senior citizen sa isang evacuation center. May isa pang senior na kinarga na ng rescuer. Nirescue rin ang isang bagong panganak na ginang at ang kanyang sanggol. Halos pabalik-balik naman ang mga rescuer mula sa Barangay San Dionisio Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Parañaque Dungalo Fire Volunteers para magsalba ng mga stranded sa kanilang mga tahanan. Dito sa Barangay San Dionisio, 4 na bata ang pinarescue ng kanilang magulang dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanila. Kasi may paralyze po kami sa bahay. Kahit pahirapan, sinikap ng 68 anyos na ginang na sumakay ng bangka, madala lang siya sa ospital para sa nakaschedule na dialysis. Times a week. Oo. Tapos pag 8 months na ngayon, ibang pakiramdam ko pag na palyahan, hindi ako makakaling. Medyo matagal na raw pong tumila yung ulan pero hanggang ngayon makikita ninyo, mapapansin ninyo, hindi pa rin humuhupa ng tuluyan yung baha dito sa may A. Santos, no? Dito po sa Sukat, Parañaque. At makikita natin na kahit saang direksyon kayo tumingin, bumaling, talagang lubog pa rin sa baha. Hindi na po ito passable. Kahit nga po yung makikita ninyo, yung mga malalaking truck, yung bombero, at marami pa pang mga sasakyan dito ay tumirik na. Yung angkos, yung creek doon na nasira indike. Dito na pumasok sa kalsada yung lahat ng tubig. Kaya kahit wala ng ulan po, yung tubig mataas pa rin. Buti na lang maraming mga rescuer ang may mga bangka para isakay ang mga stranded. Kasi po ma'am, may flight po ako mamaya. So na-stranded po, galing po ako ng Sampaloc. Thankful po kami kasi nandito po sila kuya na nag-rescue po sa amin na hanggang po dito sa may SM Sukat, ni-rescue po kami para lang po makaabot po kami sa may LRT. Galing po ako sa Alabang, ma'am. Akala ko po may masasakyan, bahang-baha po pala talaga. Ay, kailangan ko na po umuwi sa Maynila. Hindi ko naman po akalain ganito pala yung sitwasyon. Pati lang residente naglabas ng bangka o ng pedicab para pagkakitaan. Meron din pati makeshift na balsa. Pero ang marami, lakas loob na sumuong na lang sa baha. Gaya ng bulto ng mga pedestrian na ito na ang iba umakyat na lang sa Center Island para makatawid. Desperate lang po talaga kami makauwi. Nag-trip po kami doon kaso baha din po. No choice, dito na lang po kami lumusong po. Nang medyo humupa, nakalusot na rin ang mga truck ng pulis na nagsakay ng mas marami pang stranded. Pero payo ng ilang rescuer, payo po sa mga lalabas po ng bahay, maaari wag na po muna. Manatili na po muna sila sa loob ng bahay nila. At talagang malalim pa po ang baha kahit saan po tayo pumunta. Tuloy naman ang paghahanda para may makain ang mga evacuee. Emil, sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Kaya naman kung makikita ninyo sa halip na tuluyang humupa na yung baha, ay unti-unti na naman po itong tumataas. At sa mga sandali pong ito, makikita ninyo sa aking gilid na marami pong mga motorista ang tumigil muna. Nagdadalawang isip sila kung tutuloy sila dahil baka tumirik sila sa gitna. Yung ibang mga sasakyan na nakita natin, bumubuelta na lamang. At ang ilang mga residente rito stranded, naghihintay na masasakyang bangka o di kaya yung mga truck ng pulis na maaari nilang masabayan papunta sa kabilang ibayo. Samantala, update naman po tayo sa mga evacuees. As of 2 p.m. ay nasa 1,500 families o 4,311 na po na individual ang inilikas sa
18 evacuation center dito sa Parañaque. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Parañaque. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Iso naman sa mga commuter hanggang kanina, ang mga hindi pa humuhupang baka sa Maynila at Pasay City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mistulang nagtatalunan sa dagat o ilog ang mga batang ito. Pero baha ito sa Bayanihan Road ng Barangay 181 sa Maricaban, Pasay. Ipapagmalay ko lang po yung resort namin dito. Ang lalim ng baha kagabi. Sobrang sarap mag-swimming. Grabe! Ang sarap! Delikado yung baha. Hindi po delikado yan. Masarap maligo dyan. Ang kasiyahan nila, perwisyo, lalo sa mga residente na pumapasok sa trabaho na kinilangang i-rescue kanina. Umabot daw hanggang dibdib ang baha. Kanina ang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At pag ganito ang tuloy-tuloy na hanggang sa malakas na ulan, malamang tataas na naman ang baha dito. Hanggang dibdib na po yung Talagang nalakihan na po nalaga namin dito na laging bumaba. Pag once na lumakas yung ulan, isang oras na malakas yung ulan po, automatic na yun bumaba na po sa amin. Kasi po, andyan po kami mismo malapit sa Pinang-Akrik. Binaharin ang Barangay 180 na inabutan ng tulong ng City Hall kanina. Sa Maynila, baha pa rin sa Espanya Avenue kanina. Naligo rin ang ilang bata sa gitnang bahagi kung saan mas malalim ang tubig. Mangilan-ngilan ang sasakyan na dumaraan. Mayat-maya, ang kanilang pagsusukat sa level ng tubig dito gamit itong stick. Napakahalaga nito dahil dito nila namomonitor kung pwede pa bang madaanan ang kalsada. Sir, halimbawa pag umabot na po sa sinasabi niyo pong nasa 35 to 40 centimeters, ano na po ang gagawin po ninyo sa mga sasakyan o gustong dumaan? Dinadivert po namin yung mga maliit na sasakyan sa medyo mabamang lugar. Kasi hindi na kaya dahil hindi na kaya. Stranded naman ang ilang sasakyan at commuter sa taas ng baha kanina sa Padre Burgos. Stranded naman ang ilang sasakyan sa Finance Road. Inabutan ko rin ang isang estudyanteng naglalakad sa baha galing sa kanyang dorm. Bakit ngayon ka lang uuwi? Kasi wala nang ulan. Kala ko humupa na yung baha. Paano yun? Ma'am, lulusungin, papunta pa uwi, ma'am. Walang sakyan pati Visoria. Bakit naghubad ka ng sapatos? Kasi pag yung sapatos, masira yung sapatos. Walang pambili. Hindi ba mas delikado ng kapaa? Kaya mo, ma'am. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Labis na nagpahirap ang matinding pagbaha sa Metro Manila dulot ng ulang dala ng habagat. Kabilang sa mga naapektuhan ang ilang taga Valenzuela at Quezon City. Agad na kumilos ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Matapos sa mga pag-ulan at pagbaha, inilabas na ang mga residente ng Barangay Parada sa Valenzuela ang mga nasira nilang gamit. Si Grace, inabutan natin nagtatanggal ng putik sa bahay na pinasok ng baha. Dahil sa sobrang bilis ng baha, hindi na namin naagapan. Tsaka ito, sigurado sira na yan. Bumabaha ng ganito, hindi. Ngayon lang 2 years pa lang namin nararanasan to, Karina, tsaka yung ito ngayon, yung krising na. Lampas tao naman ang baha sa Barangay Marulas. Kaya ang mga residente agad na nag-evacuate sa Valenzuela National High School. Biro mo up and down ng bahay namin, naakit ko lahat yun. Sumakit ang katawan ko sa hirap talaga. Sa ilalim ng Operation Bayanihan, agad na kumilos ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga binaha sa Barangay Marulas at Parada sa Valenzuela at sa Barangay Katipunan sa Quezon City. Nagpakain din tayo ng Kapuso Congee na may itlog. 2,400 individual ang ating natulungan. Patuloy rin po ang paghatid natin ng tulong sa Balagtas, Bulacan at San Mateo, Rizal. Maraming salamat sa Sumifru Philippines Corporation na katuwang natin sa pagtulong. At sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mahigit 1,400 naman ang inilikas sa baha mula pa lang sa isang barangay sa Pasig City. Kabilang sa mga sinagip ang ilang bata at senior citizen. Nakatutok si Tina Panganiban Perez
Exclusive. Lubog sa hanggang tuhod na baha ang maraming kalsada sa Rosario 5 and 6 sa Barangay Santa Lucia, Pasig City dahil sa magdamag na ulan. Kaya ang pamilya ni Lay Aviles humingi ng saklolo sa Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office kaninang umaga matapos pasukin ng tubig ang kanilang bahay. Maingat ang pagsakay nila sa bangka ng rescuers dahil may kasama silang bata at hindi pwedeng mabasa ang ina niyang senior citizen na bagong opera lang. Opo, saan po kayo papunta ngayon? Sa may Greenwood sa mga lola ko. Wala naman daw baha doon. Sinagip din ng pamilya Santos sa ibang bahagi ng Rosario 5 and 6 sakay ng rubber boat. Hinatak ng rescuers ang 2 bangka papunta sa bahagi ng subdivision na di gaanong malalim ang tubig. Doon, pinasakay ang mga ni-rescue sa isang truck. Hanggang tuhod din ang baha sa Liamson Subdivision sa Barangay Santa Lucia pa rin. Makikita ninyo sa aking likuran, merong mga tauhan ng Pasig City DRRMO na may tinutulak na parang bangka. May 2 residenteng nakasakay roon. Nirescue raw nila yung 2 kanina at ngayon ay ihahatid na nila pabalik sa kanilang bahay. Babalik yung mga residente kahit ganito pa kalalim yung tubig dito. Dito mga hanggang, makikita ninyo, hanggang tuhod ang tubig. Under control pa, kaya medyo alert pa kami. Kagabi wala akong tulog dahil binabantayan ko, baka lumubog bigla eh. Ano to, damit. Kasi pupunta ako doon sa evacuation, nandun yung anak ko. Kagabi nung umalis ako, basang-basa ako hanggang dito. Nakatingkayad pa ako. Nagkalat ang mga fire truck at rescue vehicles sa iba't ibang lugar sa Pasig City para mabilis na makaresponde sa mga nangangailangan. Ayon sa Barangay Santa Lucia, daan-daang individual ang lumikas sa De Castro Elementary School at Bliss Evacuation Center. Iba talaga na-stranded na, lalo na po sa may bandang dulo na po natin. Kung kinakailangan po lumikas na po kagad. No? Sa ngayon po, ano pa rin yung panahon, masama pa rin. No? So wag na po natin antayin na magdilim po kasi po mas mahirap po mag-rescue. Kapag kailangan magpa-rescue, mag-post lang daw sa Barangay Santa Lucia Online Info Facebook page. Sa De Castro Elementary School, may mga pamilyang lumikas kasama ang mga alaga nilang hayop. Dito lang kami kasi sa likod madali talaga kaming bahain dyan. So nung hita pa lang, inano na namin na pumunta na din sa De Castro. Pansin ko po pati yung pet niyo. Yes po, kasi may buhay din sila di po ba? So, para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. After ng kanilang success, it's time to give back para sa pelikulang Green Bones. Dinonate ng Team Green Bones ang kanilang props para sa mga senior citizen na nakapiit sa Manila City Jail. Kabilang dyan ang mga lamesa, bunk beds at iba pa. Lahat yan mapupunta sa bagong pasilidad ng Manila City Jail Male Dormitory na Selda 60. Kasama ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa formal na pagbubukas ng pasilidad, sina veteran actor Leo Martinez, Green Bones actor Gerard Acau, at ang concept creator and creative producer ng Green Bones na si GMA Public Affairs Senior Program Manager Joseph Conrad Rubio. Makakatulong din ang mga refurbished furniture para sa rehabilitative environment ng mga matatanda. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.